So, pagtuo mga igsoon is what we need. Kay nga naman, naisugo ang Ginoo nato mga igsoon. It is His heart nga gi-implant niya sa atong kasing-kasing so that we will be the one to perform it. Mo nay atong kuan diri, atong mensahe karon. So may buntag natong tanan. Atong ipadayon mga kaigsonan ang the book of Psalms, ika-124. 124 o naa na ta sa Psalm 82. Psalm 82. Let's all stand. Magampo ta mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for your mercy and for your guidance. Despite of who we are, hard-headed, stiff-necked people, but still, you are so faithful and merciful in guiding us. And please help us, dear God, na moabot na gyud ang point sa among kinabuhi that we will surrender to you. That we will give up our life to you, O God, and allowing you to move into our life just like what is stated in Galatians 2:20. I pray, the Lord, that you will bless us this morning as we listen to your message, O Lord. Correct our wrongdoings, and please instruct us, Lord God, what to do in our life today. Use me once again, dear God, and empower me as I deliver your message to your people. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Light for the Afflicted, part number 1. Kahayag sa mga igo, mga igsoon, sa mga katalagman or kasakitan sa kinabuhi, kalisod, mga afflicted people. So dunay kahayag mga igsoon. So kaning Psalm 82 is a powerful and sobering passage that reveals God's judgment upon unjust leaders and calls for divine justice. Makita na to ang government karon mga kaigsunan, bunalanan yun sa Ginoo. We can see plenty of unjust leaders. Unjust. Kaugalingon ra maoy gitanaw nila. Kaugalingon ra maoy ilang they're doing things for themselves. Walay labot ang mga tao. Pero naapil magani ang mga tao, gigamit ra nila ang mga tao for their own benefit. Wa gyud mga tao nga nakakita ta mga igsoon nga tungod sa kanabitong project sa gobyerno, nakusab gyud ang kinabuhi. Nanindot yun. Natingali pipila, pero mga pinili, mga kaigsunan. Dili yun siya kanang para sa tanan ba? Mas nindot na yun ang para sa tanan yun. Kung di mo sunod, iyan na lang sa. Pero kung musunod, na may mga nasod good nga kanang manganak ka, provided ka sa government, hantod nga mudako ang bata, 2 years old, ingon na. Provided, tanan panginanglan. So dili ka pa dutihon kung nagtrabaho ka, kaya ang gobyerno may mubuhi nimo. Nindot na nga nasod o perting nindota? Well provided, mga igsoon. Di lagi ka patrabahoon for 2 years, ang ihatag sa imo kana tag 20 kilos ang bugas. So 2 ka tuig kang mag-anto sa anang klaseng bugasa. Dili ingon na kay ang ihatag sa ilang gobyerno, kwarta man nga magamit nimo. Ikaw man may mo decide unsay palito nimo. So well supplied kaayo ang mga bata nila. Unya kana nga nasod mga igsoon nga dunay panlantaw sa mga bata, dunay pag-atiman sa mga bata. Nindot kaayo nagresulta unya sa unahan. Ngano man, mao may paglaom sa nasod ang mga kabataan. Unya sa dihang bata pa lang giatiman na. O lilia atong nasod mga igsoon, tan-awang eskwelahan sa atong mga bata. Tan-awa ang mga kinabuhi sa atong mga bata sa kadalanan nga walay gaatiman. Unya mao gunay ugma. Unsa may gi-expect nato sa atong nasod kung makita nato nga daghan kay mga bata pinasagdan? So, ang ang reason ana, unjust leaders. Pero dunay kahayag para sa mga afflicted people. Dunay kahayag mga kaigsunan ug kana nga kahayag
gitugyan sa Ginoo sa matag tinuod nga simbahan para ipakita ngadto sa mga katawhan. Ingon ang Bible, ye are the light of the world. Ayaw itago ang kahayag. Di ba ang simbolo ng kahayag? Murabag, nakakita kag idea. O, di ba? Kahayag ang ibutang. Nadanagan ang imong pangunahuna. Kay obscure kaayo ang imong utok. Dim. Kanang hanap kayo. Lisod kaya na kay pangitaon niya, hindi mo mahanap kasi hanap. Ingana man kinabuhi sa mga tao, nagsigig pangitag kaayuhan sa kinabuhi, kasakitan ang naabtan. Nga naman, hanap mga kaigsunan. Nagpuyo ta sa kanang dulom nga klase nga kinabuhi. So, nindot ni ato ni paminahon, sabton ato ni mga kaigsunan, atong isgutan upat kabutang karong kabuntagon. Number 1, divine authority over earthly judges. Na ay mga earthly judges, unya kasagaran nagbase sa mga tawhanon pod nga mga paghukom, di ba? Makaingon ta, uy, unjust man to. Naliman ka pag ang usa ka gutom nangawat og bugas, priso. Gigutom ba? Unya, nisud sa tindahan, nangawat og bugas. Ang kwarta, gipanglabyan lang. Bukas na yun, iyang gikuha. Priso. Pero ang nangawat og bilyones, mga kaigsunan. Due process. O, asa man ang justice diya. So, ang tawhanon nga paghukom, mag-agad sa tawhanon nga pangunahuna, sipyat mga igsoon. But, nalimtan sa mga authority aning kalibutan na that there is divine authority. Nga ang kanang gobyerno, under na gihapon sa Ginoo. God stands in judgment over those in authority, reminding them that their power is delegated and accountable. Manubag sila anak sa Ginoo. Kay gikan man na sa Ginoo nga power, wa may laing nagtukod sa gobyerno ang Ginoo man. Di ba usa na sa institusyon nga gitukod sa Ginoo? Family, government, and church. Tulo ka institusyon nga ang Ginoo gatukod mga kaigsuonan. Sa family, gusto sa Ginoo sundon ang Ginoo kay siya nag-institute ana. Sa gobyerno, dapat sundon ang Ginoo sa iyang pamalaod tungod kay ang Ginoo ga-institute ana. Sa church, dapat ang kanang doktrina sa Ginoo mo ay atong sundon tungod kay ang Ginoo mo ay nag-institute ana nga simbahan. Pero nasunod ba ang Ginoo? Sugod sa pamilya, nasunod ba ang Ginoo? Balaod ba sa Ginoo mo ay gipatuman sa panimalay? O balaod sa tawhanon? Daghan kayo mga makita nato mga kaigsuonan nga unjust nga klase nga mga tao. So in Psalm 82, verse number 1, in verse number 1, the Bible says, God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. Nagbarog siya diha sa mga authority. Ngano nagbarog man siya? Kay under na niya tanan. So, buot sabto na to mga kaigsunan, para dili ta mapakyas ba sa atong kinabuhi, if we are leaders, kung nata sa church, leader ta, maminaw gyud tas Ginoo. Kung tagaan tag, di lang kumuapil, kamo lang. Kung tagaan mo og chance nga mo lead sa government, paminaw gyud kas Ginoo. Malay mo sa kaadlaw, doon nagikan sa Lighthouse Bible Baptist Church nga mudagan pagkakonsehal, padulong dito sa pagka-presidente, tanawa. Posible ba na? Kada kung posible ana, dapat maminaw ka sa Ginoo. Di ka maminaw atong mga corrupt nga mga leaders sa government, mga kaigsunan, nga ang giunahuna ang ilarang kaugalingon kay manghadlok biya na sila. So mo na challenging kayo imong journey
kay ang imong gisunod ang Ginoo daghan kay maningkamot patay nimo. Maunay kamatuoran. Kay magtinarong gani ka sa pulis, magtinarong ka, ang imong kinabuhi mubo ra. Bisag asa sa army, sa navy, sa air force, magtinarong gani ka, ang imong kinabuhi mubo ra. Dili gani ka musakay sa mga kanang corruption, ang imong kinabuhi biklonon kaayo mga kaigsuonan. Kung dili man gani musaka imong ranggo, ang imong edad di na musaka. Mao nay mahitabo. Kay kung mukuan jud ka, mamursige jud ka ba? Nga mo fight ka sa imong right, ay imong edad mo di na musaka. Arang-arang na lang to, kung ranggo ray di musaka ba kay at least buhi ka. Ingon ana ba? Tungod sa ang corruption mga kaigsuonan, ang yawa mo'y nagbaniobra ana. Unya, dili sa gyud na siya mo surrender sa iyang kanang gustong buhaton. Kay wa pa man siya silutan sa Ginoo nga final na mga igsuon. So mo trabaho gyud na siya. So kay mo trabaho man gyud siya, kita nga mga Kristohanon ato sang buhaton ang atong obligasyon nga mudan-ag sa kahayag sa Ginoo para makita sa mga afflicted that their hope is only God. Nakasabot na mga igsoon? Pero kung atong tugutan ang yawa mga igsoon nga pangitngitan atong kinabuhi, mo na kita ang obscurity mga igsoon, kita mo'y makaingon nga ngit-ngit kaayo ang dalan padung sa Ginoo. Kay kita'y gaali. Kita'y nagpadulom. Mao na mga tao, magkita'y simbahan sa Baptist, kaya tinuod nga church, mangyamid sila. Mga tao diha, mga inawayon. Mga tao diha, in panggawa simbahan, magbagutbot. May manggawas na mga religion, mga kaigsuonan, kay mga buutan, kay dagway, kay gabot mamala sa ila, mademonyuhan. Pero ay nigawas na, buutan pa kayo sinan, gikan kita simbahan, dito maglalis, di kita simbahan. Pero ang mga baptist, maupay paggawas na, gaaway na. Nagyaw-yaw na. Kaya piting sukuas mensahe. Nga suko mo sa kas mensahe sa religion, mga igsoon nga, gitik-gitikon naman ka. Pakatawon naman ka. Pabarugon, palingkuron naman ka. Di ba? Nya basahan na kag Salmo responsoryo. Kung sa may badlong diha. No, nakalista naman unsay angan nila isulti. Pero sa tinuod nga simbahan, mamadlong man. Mao na ang makita mga igsoon ang mga tao, agoy duluma na simbahan na. Kita mo'y nakaingon. Kaya nga naman, ato tas gawas, mangyaw-yaw mga igsoon sa atong kalain sa Ginoo kay gibadlong ta. Di ba? May lines Ginoo Pastor sa imo. Nung sa mo din akong gibasa diri. Ako mo din sinulat na iya man is Ginoo. Di ba? So, hinumdumi, naatay divine authority. So if ever masipyat ang pastor sa usa ka simbahan, naapay mas labaw nako mga kaigsuonan nga maoy mudukol sa akong ulo. Dili ikaw. It will be God. Kay mas epektibo mga kaigsuonan kung ang Ginoo maoy mamadlong. Nakasabot ang matagusa. So muna, para dili mo masipyat ba sa inyong kinabuhi, sunod lang. Unya, kung nasipyat na ang leader, ang Ginoo may bahala kay naay divine authority over earthly judges, mga igsoon. Number two. The sin of partiality. Kaning partiality, sala yun eh. Dapat pantay-pantay. Dili kay partial ang imuhang kanang pagtagad, mga kaigsuonan. Leaders are rebuked for showing favoritism to the wicked. A distortion of justice. Na ay uban nga karon lang makita na to sa kanang nahitabo ron sa Senate, sa Congress. Na ay mga protected jud, klaro kayo. Na ay mga gipanglawog bisag way klaro ang saba. Kala si Duterte lang grabihag sa land Duterte oy. Gikulata og ayo si Sara, ang mga Duterte ba gipangkulata og ayo pero gipugos gyud ba? Hasta ang kaning mga
Kaning sa sabong, wag gi-divert dito. Duterte lang gihapon ang kuan. Sunod, kani sang flood control, padung man ang Duterte na sa dunya. Dalawa. Kay, apil ba iyahang administration anang panahon na? Kang noy-noy, pagod, naan na guna. Sukad pa ng Arroyo, naan na nag problema ha, kanang corruption. So, adamay yun na. Ang problema sa wicked nga government, dili pantay. Naay favoritism. Unya, paboran to mga igsoon, ang katong medyo kanabitong dunay ug sa simbahan pa kung kinsa tuy dato di ta muwali ani kay masilo unya ni ang banatag ayo ang mga pobre. Kung say tawag anang simbahan na korapsad. Dapat ang pagbadlong para sa tanan. Bisag kinsa pa ka mga igsoon, dapat kuridas ang pagbadlong, walay pinig-pinig. Dapat para sa tanan ang mensahe sa Ginoo. So panlitan ayay kay baw ka ba na kay nalis maigo gyud ni. Imo gyud ang ibuhat, imo gyud na kanang iwali. Bisan pag ang nagwali mo'y maigo. Di ba? Kay ngano, perfect di ay nang magwawali. Kita na mo pastor nga perfect. So, pag ang pastor or kamo nga mga men nagwali mo, unya murag ako'y maigo ani. Liko. Ayaw iliko. Tingali sa pagbuhat nimo sa imong outline, wala jud ka kakita nga igunon day ka. Pero pag abot nimo diri sa tubangan, ako man di ay pasabot anis Ginoo, ay imo gyud na ipadayon. Imo gyud na ipadayon, unya tumala gyud na. Kaya nga naman gibadlog man ka personally. So do not be partial, mga igsoon. So, sala sa kanang partiality. Leaders are rebuked for showing favoritism to the wicked. Kung na nang ibasa. Psalm 82:2. Psalm 82:2. Ingon sa Bible, mga kaigsunan. Verse number 2, how long will you judge unjustly and accept the person of the wicked? Selah. Angay kayo ni ipangutana sa atong gobyerno karon. Ug angay sa ni ipangutana sa mga Kristiyanon nga di gyud mosunod gyud sa Ginoo kay unjust man nga klase kinabuhi. Hinumdumi, all of us are judges sa atong kinabuhi mismo. Kita mo kwan ba mo decide unsay atong gustong buhaton. So how long will you follow your tawhanon nga pagdesider sa imong kinabuhi? How long magkamanginabuhi sa tawhanon nga panginabuhi? Mo man unjust nga klase nga kinabuhi. Unya katong mga person nga mga dautan mo inon imuhang gi-accept. Ang ilang sulti mo imong gidawat, mo imong gituman. O how long? O gibanlog ta sa Ginoo ana. Because that is being partial. Ang nakapait, partial ka sa unsay maayo. Kay ngano man ang imong gitagaan og pabor sa imong kinabuhi, ang wickedness man. Ang unjust nga klase nga kinabuhi ug ang mga wicked people mo imong gitagaag favor sa imong kinabuhi. At so suma sa kinabuhi sa mga Kristiyanon. The reason nganong mahiwi ang imong kinabuhi as a Christian because most of the time ang imong gipaminaw ug gikuyugan unbelieving people. So unsa man nimo pagkatakdo ana nga ningo man ang Ginoo, do not be equally yoked together with unbelievers. Kaysa musugot kag sa dili, mamantsahan jud ka. Ikaw man ang puti, sila man ang colored. So in other words, pag magsigig kag kuyog ana, tapad ana, sikit-sikit ana, ang imong kaputi mao gyud mahugawan. Ang imong kalimpyo mao gyud mahugawan kay ikaw may gilimpyuhan na sa Ginoo. Ikaw may gihugasan na sa Ginoo. No, kita kabaw man ta na mga linabhan nga sanina kay botag asa ibutang. Mga hinugasan nga plato, baso, kutsara, kay botag asa na to ibutang. Pagka sayang nga sa imong trabaho kung hugas kay plato ikaw man giipon sa nimo didto sa wa pa nahugasi.
Kung sa mga klase na kuha na, paglimpyo na, tinarong. Oh, pag human ni mong laba, imo ra sa giipon dito sa labanan. Oh, tinarong ba na kapag trabaho? Sumuna kasagaran gibuhat nato karon. Kita gilimpyuhan tas Ginoo and we know that very well. Sa diyan ni dawat tas Ginoo kay bawog gyud ta nga gilimpyuhan ta pinaagi sa iyang hamiling dugo, gilabhan na ta, gilimpyuhan like ang atong itsura white as wool. Though our sin is red like crimson, gilimpyuhan ta unya we are as white as wool. Unya karon asa man nimo giipon imong kinabuhi? Na? Asa man nimo giipon? Ya mayon ka o di na nagyud ta mo padulan na nila. Kisa man nag-ingon di. Niduol kanila because you want to let them see the light. They need the light. Are you listening? Pero kung niduol kanila without that intention to show the light, the testimony of being a Christian, wala kay plano ipakita nila, di ikaw may na-dim ang imuhang light. Kay ikaw may ni-absorb sa ilahag kanang klase nga kinabuhi, mga igsoon. So mo na nahitabo, you are being partial sa imong kinabuhi, sa imong personal gyud nga dili ka kamao mo barog ba kung unsay kanang dapat Kristohanon ka from your house kung asa ka padung. Do not be partial of your life. Kung nakasimbahan, Kristohanon ka. Kung nakas gawas, Kristohanon ba kagyapon? Di ba? O dapat, nag-join ta ani nga klase nga business. They should know that we are Christians. Bisag asa ko mo adto, kay bawo ang mga tao, pastor ko. Nga naman, they need to know. Kung anong di man ako paybaon, para di ko kanang makapabadlong dito. They need to know. They need to know nga ikaw luwas ka. They need to know nga ikaw Kristohanon ka. So, gikan sa imong balay, Kristohanon ka. Pagsakay nimo, Kristohanon ka. Pag-abot nimo dito sa imong destinasyon, Kristohanon ka. Dili kay Kristohanon na ka kung naa ka sa inyo ha. Labi na, Kristohanon na kag naka simbahan. Igabot sa inyo ha, wa na. Nawagtang na imong pagka-Kristohanon kay kuha na kayo ang imong attitude. No, di na masabtan. Sala na mga igsoon. Sala na. Kay giluwas biya ka sa Ginoo, ang imong salvation is eternal biya. Nganong butangan man nimo og kuan partial magka. Dili maayo. Masuko gani ka inig na mental na kahanya, di man gini maigo sa kulor oy. Muungod jud ka diha kay ngano man wa man di man gini mapintalan. Pag kuan na ada scotch tape di ay. Di imo gyud lang tangtagon. Kay ngano man ali man ni. Mo na mga sala mga igsoon gipabutang diha di gyud ka penetrate kung unsay angay mo penetrate sa imong kinabuhi nga pulong sa Ginoo. Kay ngano man daghan na kayo gibutang ang yawa nga ali mga igsoon. So, klaro kayo ang giingon sa Bible, how long hantod kano sa amang ka mahimong partial. Hantod kano sa amang ka mo accept anang mga wicked people sa imong kinabuhi. Dapat ang kaning sela diri mga igsoon ato ning i-convert into Cebuano ba sila ra. Dapat watay labot ani. Number 3, defend the defenseless. Defend the defenseless. Trabaho na nato nga atong dipensaan katong dili mga makaya nila nga mo depensa. Kinsa man na sila? Luoy kayo ang mga pobre oy giilad na. Hadlokon daw. Sige, reklamo mo. Namoy lawyer. Mamanday na ihadlok ka ng mga daog-daogan nga mga dato. No? At tubangay lagod nga gilupig ka. Reklamo lang mo sa korte. Ang pobre pag makadungog og korte, mukunol man. Korte, mahal. Wa tay lawyer. Lalimad ka, kadamit ni mo sa attorney, bayad na na. Mo na kapait. So,
in other words, ang mga dato, kaning balaod mo'y ilang defense sa ilang pagpabadlong. Mo na ang mga dato lisod kay dakpon. Labi na mga milyonaryo, lisod kay dakpon, nagsigig pabadlong, klaro kayo, lantaran mga kaigsunan, lisod kayo ang justice mo ko, mga igsuon. Kaya nga naman, they have the money. Kay daghang mga lawyer nga modipinsa for money, not for justice. They will bend. Daga na kay law bender karon, grupo na sila. Di ba? The fifth element na. Luoy kayo, ang balaod, dapat balaod yun na siya. Dapat fix na siya, dili na siya bendable. Kay balaod man na. Pero tungod sa kwarta, mga igsuon, oy, mahimong guma ang balaod, oy. Mabawg-bawg. Dili yun na makadut, makakaisunan ang balaod sa mga dato. So, ang kaning atong divine authority, He is our defender. He is the defender of the defenseless. True justice involves protecting the vulnerable, especially the poor, fatherless, and needy. Kinsa may mo defend ani nila? Kita unta to mga Kristiyanon. Ang pangutana sa mata sa katilingban, dapat ay power to defend them. Kanindot na malang anak mga igsoon kay mao maginiduwa sa kalibutan. Di man ni pwede ingon ani nga dato kayo niya sila nagkuan ba nagdaog-daog sa mga pobre. Dadnan din imong Bible. Niya imo ding walihan. Niya musugot na siya kay giwalihan nimo. Oh. Mao ba nay kuan? Mao ba nay reality? Pero unsa kanindot mga kaigsunan, uy naay bilyonaryo, gidaog-daog ang mga pobre, niadto po dayon ka Kristohanon ka, you defend the poor, bilyonaryo sad ka. Storya ra gud ta. Bilyonaryo to bilyonaryo. Unsa ako willing ko mo gasto sa akong kwarta to defend the poor. Unsa man? Hunongon na nimo o banggaon ta ka? Kanindota ano? Pero ang pangutana na baka mo nay kapait. Ang pangutana na baka bubarog nga iyang iyang ibangil ang iyang bilyones para iyang pakgangon tong bilyonaryo nga nagdaog-daog sa mga pobre. Kay gustong kuhaon sa bilyonaryo ang ilang luna kay tukuran og kondominium, subdivision, ilabay lang intaw ng mga pobre diha sa bisan asa. Tanawa? Mo man pasabot mga igsoon. Basta na kay kwarta, tanan for sale. Kay hadlokon man nimo tong tag-iya. Mo na mas mayo kita mo'y makaangkon ana, kay di man ta mamugos. Muhangyo raman ta. Di ba? Niya wa pay siguro, no? Kung si Don Jemar. Oh, Don Jemar. Kita na siya luna dito nga piting ni duta niya. Pobre tag-iya ba? Paliton ko ni pero tagaan ti kag space diha. Paliton na kog apil pero hatagan ti kag space. Pwede ba na? Pagka ninduta na, that is showing the light. Mo na pagpakita sa kahayag. Dili man pasabot mga kaigsunan, magdadaka o ka ng Petromax, kay piting hayaga ng Petromax. Ako ang kahayag, dadaka. Dili man ang mao. Good works. So the bigger good works you do, the brighter. Kay naitaw ng hatag og 5 ka kilong bugas. Uy, hayag na na, oy. Pero asa may masayag atong usa ka sakong bugas yun. Mas hayag to. Nakasabot ha? Gipakaon nimo siya sa usa ka adlaw. Hayag. Pero naamay ni supply for 1 year. Asa may mas hayag diha? Di ba? Ingon na ba, ang atong works, mao'y kahayag na makita nila. Ngano man ni sila no, nga nagpakabana man ni nato, nga di pa ni nato igdugo.
because we are showing the light. Muna din mo ibutang imong ngalan gyud. O tara, basta mga sako dito na ingani mo. Unsa ka di man na siya. Di man na showing the light, that is showing yourself. Di ba? Nanghatag kag mga sanina pero giburda diha imong ngan. Naunsa ka Dili na pagpakita sa kahayag, pagpakita na sa kingit-ngit sa imong kasing-kasing. We ought to defend the defenseless. So, mo na ang nakanindot sa verse number 3. Verse number 3. Tanaw sa isugo sa Ginoo. Defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Pagkaingon na sa Bible, do justice. It means you defend them. Sa katong mga afflicted and needy, daghan mga tao nga gidaog-daog sa kahigayunan, mga igsoon. Ang mga Kristohanon dapat mo ito'y mo alalay. Okay, sa mga Kristohanon capable. Ano nga church? Kinsa nga Kristohanon capable mo alalay sa mga gidaog-daog? Kinahanglan gyud tayo mo claim ta mga igsoon sa power nga gihatag sa Ginoo. We cannot deny that in this world, money is power. And for God, that is the least of all the power that God will give you. So kung ang pinaka-least, dili niya mahatag nimo, it means wala pa ka atong mga importante gyud nga mga power nga dapat na animo. Di ba? Wa man ningon na Ginoo diri, you eliminate all the afflicted. O man yun, defend naman. So meaning, dili ka mohimo og dautan ngadto sa mga dautan. Kundili, depinsaan nimo ang mga gidaog-daog sa mga dautan. So kung dili preparado imo kasing-kasing, pang-awayon man to nimo. Mang-hire ka diya, tagpila man pila na sila kabog. Pila kabog kung ngayon, namkay kabayan, patay na sila, ugma na sila. Tapos ang problema. Dili sa na siya mao. Naka-defend lagi ka. Pero ni harm man ka. Sa gipakamatyan po na sa Ginoo pod. Nga dapat maluwas po na sila. If they can see the light, nga imo gipakita sa imo pag-show, sa pag-defend nimo sa mga poor, ni hayag ang kahayag sa Ginoo through you. So makakita sila. Murang konsensya mo taan ni. Ingon ana ba? Dili kay hayran nung kaog ka ng gunman. Dili na nga klase nga pag-defend. Ang pag-defend na to is letting the light shine. And those bad people can see it. So makarealize sila, gidaog-daog na to mga tao, nga di man na nila igdugo. Gidipinsaan man. Hunong daw hunong ta. Makakita sila sa Ginoo through you. Mo na gipasabot ani mga igsoon. Okay, number 4 and last. Deliver the oppressed. Na dili ni ipa sakay na tug lalamob o unsa nay Maxim mga igsoon. Ato silang i-deliver, yan ato silang i-rescue mga igsoon. So righteous leaders must actively rescue those under oppression and exploitation. Trabaho sa mga Kristohano na. Nakasabot na? Dapat mauni trabaho sa mga leaders sa katilingban. Dapat mauni trabaho sa mga senador, sa mga congressman, sa mga mayor, sa gobernador, sa mga barangay captain, even sa mga barangay tanod. Dapat mauni trabaho. Depinsaan ang mga dinaog-daog, ang mga pobre, mga igsoon, rescuehon sila. Sa mga inigbaha naman na ato makita na ang mga rescuer nga dapat ang number 1 nga rescue diha tarungon ang flood control. So both sabton ang gobyerno naghimo sa problema para naakintahay sila'y mahimo. O dapat tigud kita og baha ang mga tao, mas ma-enjoy ang mga tao ana. Unsa man kung asa hinuon dako kayong budget sa flood control, tuwa man ang dako kayong flood. Hindi unsa man ang pag-control. So ang Ginoo kamao gyud, di ba na madag control ang tubig mga igsoon asa padong.
Pero diha gyud ang Ginoo kamao gyud kay siya man ang divine authority. Kamo mga wicked mo nga leaders. So ang Ginoo dito nagpadaw tanawaw, gi-corrupt ninyo ang flood control, I will bring flood. Oh, kaya ba na sa tao nga dili nato pabahaon dapit. Oh, ma-orchestrate ba na sa tao ang baha? Dili, only God can do that. So makita na to nga naa pa gyud higher authority to reveal the wickedness of the leaders. Kay kuan kayo ba katawanan kayo kung asa ton dakong budget gibutang dito ang flood control tuwa ditong baha. So, it is God's judgment mga kaigsunan. Muna na gipasabot naagyoy labaw sa authority aning kalibutana nga maoy mo reveal mga kaigsunan sa atong pagkadautan. Okay? So, atong trabaho nga i-deliver ang mga gi-oppress, mga gi-exploit. Kay kita mga Filipino gi-exploit beta. Di man ka kita mo gi-allow ani ato kaugalingon nga kwarta gigamit ra ta ba sa mga politisyan. Unya sugot ra pud ta, okay lang. Di ba no? Pero di na maayo mga igsoon. So, Ginoo nay bahala ang mga leaders arita sa church. Mahitabo ba sa diri? Naagi magdaog-daog jud. So dapat dili kita magdaog-daog, dapat kita mo depensa sa mga gidaog-daog. Mo na igadto na to sa area, magvisita, makakita ta mga kaigsunan, dinaog-daog sa kahigayunan. O dapat naata dito to defend. Na kung mo tuyok lang gyud ba ang mga Kristohano, makakita gyud na luoy kaayo way kaon anang panahon na. At least nadipensaan na to sila. Unya, pangitaan na to pamaagi nga unsa nga solid nga tabang nga dili lang kay hatdan na natong pagkaon. Unya, ikaw man, dali ra kay na hilison, ikalibang ana, gutom na pud. So, unsa man, dili na to palibangon. Para dili gutmon mangyapon. Di ba? So, dapat ang atong huna-hunaon, ang atong kanabitong buhaton, kanang sulid nga pagtabang, dili kanang temporary lang. Unya, naata na. Naatay committee ana. Dapat naa. Hagbay ra na nato giplano mga igsoon, naatay mga department sa ato ang rescue. Naatay Joshua, Matthew, ang Joshua, mao na kadto mga batan-on nga mo'y ipadaan na to. Naisunog, padaan na to mga Joshua. Padala to na mga calamity, padala to mga Joshua, rescue. Yung Matthew, mo na sila ang mga business people, ang magdumala sa business. Asa ka kadapit ani? Naay grupo sa mga panday, no? Engineering. Nindot kayo planado na gyud kaayo. Nagsugod-sugod na biya ta ato ang mga Joshua. Kuyugan pagani ito nato. Ito ang ABS-CBN, man-donate og dugo, nindot na kayo toy. Sugod na ba? Ang problema kay naamang tigbaraw. Mga wagtang ma-discourage ba? But we need to restart. We need to restart. In verse number 4, Ingos Bible mga kaigsunan, deliver the poor and needy, rid them out of the hand of the wicked. Di man ka nang mando, rid them out. Dili hangyo mga igsoon. So it means, ang wicked, na magyudam, di man nato na madinayin, maunang wicked sila, maunang hambugiro sila, maunang garaon sila, mangdaog-daog sila, kay kwartahan sila. Nakin sa may muhatubang diha, mga igsoon, imong langkato ng kanang pobre sa ilang kamot, sa man nimo. Kung ikaw, kabusan kang apil, degrading kaayo sa atong Ginoo. Nga even material things, the least, wala ta. Nya, mo na, base sa pagtuo sa mga Kristohanon, ang location sa mga kasimbahanan asa.
Naabay kaisog ang mga Kristohanon nga moingon ta mangusog ta pastor. Anha ta ng prominent lot. Mangisog ta pastor, kinan dapat lapad atong yuta. Kung nabay mga Kristohanon, kung ingon ana pala ang hunahuna o kasing-kasing sa mga Kristohanon, ingon ana kadako ang pagtuo o kaligkon, kaya na may dako niya huyang. Dako kay pagtuo, dako kay istorya ba, pero inig-execute na, murag deg pandisal, murag loaf bread ba? Hangin na di ito. Wa na execution. Sa meeting lang kusgan. Sa meeting, sabot, dagko kay duso bang kakwan. Jani, muna itong baton. Kaya kayo, dako, dapat tako. Then execute na. O sige, pinamay maambag na to. Nihilom lagi ka. O na, diha. Sa execution, wala ta. Ang kaning pag-defend is an execution. Gihimo na nimo ba? So, the reason why we cannot do it because we don't have the capacity, we don't have the power. So, naay rason ana nganong wala na. Naay rason nganong wala na. We do not do what is supposed to be done. We need to live by the gospel. Live by the gospel. Ang imong panginabuhi dapat pahinungod sa ebanghelyo. Dapat ang ebanghelyo mo imuhang basihanan kung dapat ba na nimong buhaton. It means gibuhat na nimo, wala ka nalayo sa gospel ministry. Duol ang panalangin sa imo. Nakasabot, nakasabot. Pero kung kwarta-kwarta lang na imo gipangita mga kaisunan, pagkalayuan nimo sa buluhaton sa Ginoo, pagkalayuan nimo sa panalangin. Makuha magyapon to nimo kay kung kinsa toy kugihan, mubunga magyud na imong kugi. But it will never be enough. Kuto baragyo na nga mawaldas nimo nga di gyud ka kaabot sa kanabitang pinnacle of success. Kuwang. Bisag pila pa na, kuwangon gyud na. Di na kaabot dito sa gitawag nga peaceful life. Blessed life. Di na kaabot dito. Kay ang naa sa portion ana mga kaigsunan, gigamit na sila sa Ginoo. Mo nang blessed life sila. Mo nang peaceful ang ilang kinabuhi. Mo na puno sa panalangin ilang kinabuhi. Tungod kay gigamit sila sa Ginoo. Meaning, ang Ginoo mo ilang makinarya, ang Ginoo mo ilang provider, ang Ginoo mo ilang kusog, ang Ginoo mo ilang kalipay. Mao na naa sila sa pinnacle of success. Sa mga Kristohanon. Lahi man kalibutan mga igsoon, kwarta may lagi basihan. Pero pangutana ng mga successful people, malipayon ba sila? Unsay tambag nila? It's so lonely up here. Very lonely up here. Kay mga tao nga moduol nila, dudahan man nila. Basig kwarta ra tuyo ani. Muna daghan kay silang bodyguard. Mang-hire na silang bodyguard. Kay dili sila kampante sa mga tao nga ilang ihimamat sa kinabuhi. Asa may wala na? Asa may kalipay na? No? Dato lagi ka pero imong balay murag prisuhan. Kay mahadlok ka sudlan. Mugawas ka, maglingi-lingi ka, kay basin naan niya, kidnap nimo. Wala kay peace. Pero lahi ang Ginoo mo, hatod nimo sa success, mga igsoon. You are free. You are free. Unya, kampante kay ka. Nga naman, ang Ginoo may imong depensa. O, nga ang Ginoo may imong depensa, kay nahimo kang depensa pod ngadto sa mga nanginahanglan nituman man kas Ginoo. So the more you obey God, the more He will do to protect you and take care of you. Amen. So muna, there is light for the afflicted, and we are the reflector of it. We are the reflector of that light. Kita mo'y dapat mapakita nila. Mula gingon sa Bible sa New Testament, ye are the light of the world.
Ibutang ang imong kahayag diha sa ibabaw sa bukid, dili itago ilawom sa katre. Amen? Dili itago ilawom sa imong kabubuton. Kundili ipagawas nimo diha, pinaagi sa pagtuman nimo, pagbuhat nimo og maayo. The bigger good things you do, the brighter the light would become. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the privilege that you have given to us today. Thank you, Lord, for allowing us to hear a message that is encouraging us to do good, O God. Nga ang tanan, nga good things, nga among gibuhat, maoy pagpakita sa kahayag nga imong giintrigo na mo, Lord, nga dapat ma-reflect na mo ang imong kahayag ngadto sa mga tao. Pinaagi sa paghimo og matarong. Salamat kay Lord sa mao nga pagdasig ug tuguti amahan nga dili namo ialaw ang kaaway nga mopangitngit sa kahayag nga imong gihatag namo, Lord. Tuguti nga amo gyud ipadan-ag, tuguti nga naami sa imong kabubuton, kay kung naami sa imong kabubuton naa gyud mi nagtungtong sa bukid. That every time we go to the world, according to the Bible, puros going down yun. Going down, going down. So please help us to stay with you, O God, in the top of the mountain, so that they could see our good works and so that we could glorify your name. Salamat kay Lord sa mga prayer requests nga among nag-gather today. May you please bless each and every one, O God, nga dili lang kay sa karon nga higayon nga maampo to, kundili hantod sa among pagpamauli, Lord, hinumduman namo ang mga prayer request nga nag-gather this morning. Salamat kay Lord sa opportunity to become a part of your ministry and continue to use us for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord.